for today's episode is none other than Dr. Kimberly Cabamongan, Doctor of Dental Medicine and a third-year oral and maxillofacial surgery resident po ng Adventist Medical Center, Manila. Magandang umaga po sa inyo, Doc Kim, kung tawagin. Magandang araw din po, ma'am, and magandang araw din sa mga viewers, sa mga consultants, co-residents, and sa mga patients na nanonood today sa amin. Ayan. So, bali, thank you for having me today. I'm going to discuss about oral health for pregnant patient. Ayan, mukhang napakagandang topic po ang ating mapapakinggan at mapapanood sa araw nito. Kaya naman, sige po, Doc Kim, simulan na po natin ang talakayang ito tungkol sa oral health for pregnant patients. Ano nga ba yung dapat naming matutunan at malaman when it comes to oral health sa mga kababaihan na nagdadalang tao? Okay, so proper oral health, ang parati nilang sinasabi is crucial both for mothers and the babies. Pagka yung mother is always caring for her teeth, siyempre, pagka nagkaanak sila, always caring din sila sa ngipin nung magiging baby nila. So, it's also related to mother's awareness. Pag alam nila na ito is important, ma-apply nila ito sa sarili nila and of course, sa lahat ng magiging anak nila. So, pag maalaga si mami sa ngipin niya, maalaga din siya sa future ngipin ni baby. Then, ayan. It also greatly contributes to our overall health. Kasi kung ano yung nilalagay mo sa bibig mo, kung ano yung kinakain mo, of course, if it's nutritious, it will be healthy for you and for the baby. And also, kung ano yung, of course, lumalabas sa bibig natin, syempre, yung sa pananalita din natin, it's also good for our mental health din. So, it's for the overall health din natin. Although pregnancy is a physiological process, it also causes a lot of things sa katawan nung patient. May hormonal changes, may dietary changes, and it also affects, of course, our oral cavity. So, sa oral cavity tayo magfo-focus. So, bali, I would like to discuss yung significance ng oral health in relation to pregnancy outcomes and pregnancy-related gingivitis and other oral conditions, and to describe the possible effects of poor oral hygiene, especially sa pregnant patients, and highlight yung importance of keeping good oral hygiene natin. So, yung normal kasi na gums natin, which is sinasabi natin na healthy gums are firm, and when you look at it is pink siya. Unlike kapag inflamed, which is parang namamaga, color red, and usually mabilis siya mag-bleed, it means possible yan, may inflammation of the gums na, may possible gingivitis ka na. And of course, bukod sa gums natin, tinitignan din natin yung ngipin. Yung ngipin natin kasi is may outer part siya, which is called enamel layer. Kapag ka maganda yung diet natin, of course, and kapag ka we keep up our good oral hygiene, hindi nabubutas yung ngipin natin. Pinakamatigas na part ng katawan natin is enamel. So, bali, mabilis siyang matunaw with acidic contents. Mamaya, i-discuss pa natin further yun. So, bali, pregnant women, they say, in the studies, experience significant increase in Streptococcus mutans, a well-known culprit in dental caries. So, increased risk sila sa higher amount of bacteria. Bakit kaya? And also, they say significantly higher detection of P. gingivalis and P. intermedia, which is yung nagkakos ng gingivitis naman. So, bali, yung bacteria kasi is more on kumakapit sa ngipin natin. And it also is related dun sa diet natin. Minsan kasi sa sobrang sweet, which is loved by bacteria, and
syempre, kinakain din nila yung sugary contents and nagpo-produce sila ng byproducts like yung toxic sa ngipin and acidic dun sa ngipin, which could cause, yun nga, yung sinasabi natin na caries and cavities. Tapos, kung makikita natin doon sa picture, yung example ng gum disease, this is the most frequent sign of gingival inflammation related to increased levels of estrogen and increased levels of progesterone. So, bali, sa pregnant woman is matataas din yung hormones nila, which also could affect the oral cavity of the patient. Kaya mas prone sila to develop, yun nga yung sinabi ko na cavities and gum diseases. Commonly appearing during pregnancy are gingival overgrowth or pregnancy epilepsy, bukod dun sa gingivitis. Pwede yan, possible magkaroon ng overgrowth like yung dun sa second picture sa baba, which is after pregnancy, nawawala naman. Pero minsan kasi persistent siya. So, bali, after pregnancy, pagka naandyan pa din yung talagang namamagang part, pwede yun ipatanggal, ipa-excise. Okay? Hormonal-related gingival inflammation to, yung sinasabi nila na gingivitis, pregnancy gingivitis. Yan. Tapos, minsan, sa first trimester pa lang ng pregnancy is nagpapakita na. Lalo na pagka yung sa ginagawa ng pregnant patient natin in terms of the diet and the hygiene. So, may sinasabi din tayo na periodontitis, which is the severe form of gingivitis. Yung periodontitis is also caused by bacterial plaque accumulated doon sa ngipin natin. Pag hindi natin natatanggal parati, hindi tayo nagtutoothbrush, nagkakos siya ng build-up and detrimental effects, hindi lang sa gums. Pwede yan umabot sa buto ng patient, pwede yan magkaroon tayo ng pockets, yung tinatawag natin na bulsa, doon sa gums, which is, syempre, hindi na nare-reach ng toothbrush yun. So, bali, mas pahirapan na yung cleaning. You already need professional help in terms of that. Then, bukod doon sa, nagkakaroon nga ng plaque doon sa pinakaloob sa pocket, which is hindi natin natatanggal, it could also cause bad breath. Yun. And hindi lang yun, pwedeng magkaroon din ng sensitivity sa ngipin, especially pag kunwari namamaga. Tapos minsan yan, pag sobrang maga, pinabayaan lang natin, nagre-recede na yung gums, bumababa na yung gums, tapos mas na-expose yung root surface ng ngipin, which could cause root sensitivity din. And of course, yung bone loss na sinasabi natin, bumababa din. Pwedeng maging mobile yung ngipin. And it could cause a lot of discomfort doon sa patient. Mahihirapan siyang kumain, mahihirapan siyang magsalita, mahihirapan siya sa daily activities. So, Doc, sinasabi po ninyo, possible po kaya na if a person is pregnant, Yes po. magkaroon siya nung bigla na lang natatanggal yung teeth because of that, or hindi naman agad-agad natatanggal yung teeth? Hindi naman agad-agad natatanggal yung teeth, which is kasi meron pa tayong support from the bone. Pero pag pinabayaan sila, especially before pa, hihirapan pa rin yung patient or yung pregnant woman, yun, in terms of that. Yun. So, narinig po natin, hindi naman po pala agad natatanggal. Kanina meron po kayo nabanggit na hormonal gingivitis, which is nag-occur siya or nararanasan siya ng mga pregnant women kasi they go through a lot of hormonal changes. Yes. Possible po ba na if a person is pregnant or if a woman is pregnant, hindi siya magka-gingivitis or talagang ma-acquire niya yun, whether she like it or not? Minsan kasi yung mga pregnant woman is at higher risk. It means kapag kung sakaling hindi maganda yung hygiene nila, mas prone sila magkaroon nun. Pero naiiwasan naman yun with the true care. Hindi lang sa oral hygiene, of course, sa diet pa din ng patient. Ayun. Ayan. So, sige po, ano pa yung mga dapat naming malaman pala? Okay. So, bali, hindi lang gingivitis, hindi lang periodontitis, sila at risk.
pwede yan, may tinatawag tayo na they are also at higher risk in developing gestational diabetes. Kung sakaling may periodontitis si patient, higher risk siya in developing diabetes. Bukod dun sa obesity, increasing age, and kung may history na ng diabetes si patient, and vice versa. Kung sakaling may gestational diabetes si patient, higher risk din siyang magkaroon ng gingivitis, periodontitis, increase in blood sugar levels in gestational diabetes can, of course, increase yung gum disease. Tapos, yung sa gestational diabetes kasi, once na nagkaroon ka ng gingivitis, mahirap siya i-treat ba? Kasi matagal gumaling. Of course, lalo na pag gumaling, nagkasugat, sila yung prone na matagal yung delayed wound healing. Doon din sa gingivitis, if ever man, yan need talaga ng reinforced cleaning. Ayun. Ayan, so ibig sabihin po pala, Doc, need din ng mga pregnant women na simula nung sila ay mabuntis, or pag alam nila na buntis, magpa-check sa doctor. Yes. To avoid yung mga risk ng possible na ganito. And kung meron, agad malapatan ng lunas. And then, ma-educate po, sa mga nakikinig po natin dyan ng mga kaibigan, mga viewers po natin, kung kayo po ay nagdadalang tao, ay oral health is really important, just like other health po na binibigay natin sa ating katawan. So, sige Doc, ano pa yung dapat nating malaman dito? Bukod dun sa gestational diabetes, meron din tayong tinatawag na periodontal disease in relation to preterm birth. So, we have theories on that. Possible yan, direct pathway wherein periodontal bacteria and their pathogenic byproducts disseminate into fetal-placental unit. Kasi di ba may tinatawag tayo na kung ano yung kinakain ng patient, or kung ano yung nasa bibig ng patient or pregnant woman, it's either bacteria or kung umiinom siya ng medication, pwede kasing pumunta yun sa sinapupunan ng bata. Pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na preterm birth. Pwedeng magkaroon ng inflammatory reaction doon sa bata and could cause preterm birth, lower birth weight doon sa baby natin. So, bali, yung baby is affected din kapag hindi maganda yung hygiene ng patient. Di ba may sinasabi tayo na bacteria from the mouth, it could go to our heart and could cause endocarditis. Bacteria in our mouth can go to respiratory organ and could cause respiratory disease. Pwede din yun, of course, pumunta dun sa amniotic sac, or sa placenta, which is yung papunta sa baby, kung saan yung nutrients ng baby is pupunta doon. So, importante din po pala, Doc, na alam ng mga mommies and soon-to-be mommies kung gaano ka-importante talaga yung oral hygiene, or yung oral health. Kasi po doon ay maapektuhan din kung ano yung magiging health nung inyo pong dinadalang sanggol sa inyong sinapupunan. At ang bata pong yan, o ang baby na yan, ay nakadepende po sa inyo. Ayan, tama po, Doc? Yes. So, ano po yung possible ba na, meron akong naisip na katanungan, possible ba na yung mga teenage pregnant ay mas prone or sino ba ang mga sa age bracket? Ano yung mas prone with yung mga tinatawag nating gingivitis or hormonal gingivitis, periodontitis? Meron po bang age bracket yan? Or any woman na nabuntis? Minsan pagka-healthy naman yung patients, of course, may iiwasan yun. Pero in increasing age yun. Kasi sila yung prone sa magkaroon ng medical conditions. Then possible yan, gingivitis and periodontitis for 40s and above. Minsan sinasabi nila yung
mga aware na galing sa city, yun yung talagang maganda yung hygiene. Pero yung nandun sa pinakagilid ng parts ng city natin is hindi kasi sila aware. So sila yung talagang need makarinig ng mga ganito na discussion, ayan, that could help them. So how about, Doc, yung yung mga indigent people natin? Yes, Diba, pwede po yun pwede din. din silang mag-acquire. Yes po, if ever man mahirap yung access nila sa dental care, which is hindi sila nakakapagpa-check up before the pregnancy or during the pregnancy, sila yung possible na parating may mga dental conditions. So, possible po na dun sa mga indigent people natin or sa yung mga katutubo natin, yung Yes mga po. nakatira sa mga mountains, areas natin ay, di ba meron sila yung parang nagnganganga? Yes So, po. nakaka-affect din po yun. Minsan yung nagnganganga, minsan sa sobrang tigas nung kinakagat nila, is nakakasira din ng ngipin. Minsan yung sa mga tobacco use, yung sa mga smoking din, syempre may effect din yun sa babies natin. And bukod sa smoking, yung alcohol, beverages, may effect din yun sa natin, overall health, sa health ng mommy and sa health ng baby. Minsan kasi dun din sa ibang parts, lalo na sa malalayo, mahirap yung access nila sa kahit toothpaste, Colgate, yan. Kaya minsan magandang magbigay din po ng mga ganun, ng mga necessary dental kits para makakatulong din sa kanila. Di ba kasi dapat yung toothbrush natin, pinapalitan yan every 3 to 6 months. Minsan kasi sobrang na din po wear and tear din. Meron di ba po na tinatawag na, anong tawag nito? Yung mga bristles, yung mga soft, hard, medium. So for a pregnant woman po, ano yung mapapayo ninyo when it comes to yung type ng bristles? Sa bristles naman, usually we recommend patient soft bristles. Yung hard kasi is possible siya makagasgas, maka-abrade ng ngipin. Sa soft bristle kasi, which is medyo din siya dun sa gums, soft din siya sa gums pag natatamaan. At least mas okay po siya sa ngipin and dun sa gums. Bristles Oo. po, ayan. So sa mga mommies po na nakikinig natin, soft bristles po ang inyong gamitin. At patuloy po kayong nakikinig sa talakayan na binibigay po ni Doc Kim, regarding oral health when it comes to pregnant women. At kanina, nabanggit niya po yung mga different diseases na pwedeng ma-acquired ng mga kababaihan kapag sila ay nagdalang tao. Ngayon naman po, ang isa sa mga hindi may iwasan kapag ikaw ay nagbuntis ay yung tinatawag nating food cravings. Pero sasabihan tayo ni Doc ngayong umaga kung ano ba ang dapat nating malaman when it comes to food cravings at yung relation nito sa ating oral health. So, bali, when it comes to food cravings naman, of course, may sinasabi din tayo na naglilihi kung ano yung gusto ng patient natin na kainin. Minsan, gusto nila ng super sweet, cravings for sweet food, influence the change in dental plaque formation pattern. Yun. Yung sinabi ko nga kanina na pagka mahilig yung patient sa matatamis na pagkain, bukod sa kain sila ng kain, yung frequency of food eating more than 3 to 5 times a day, syempre makaka-apekto yun dun sa bipig natin. More on pagka sobrang sweet yung foods, of course yung sinasabi ko nga na bacteria loves also sweet foods. Yung byproducts nila is very acidic. Kapag super acidic is possible yan. Pwede niyang tunawin yung hardest part of our teeth, which is our enamel. Minsan yan, pagka tinitingnan natin yung ngipin, parang may nagpuputi-puti na, nagkakaroon na ng hypocalcifications. It's not already a good sign na healthy yung ngipin natin. And kapag, of course, nakakita na tayo ng talagang cavity, minsan kasi kain pa rin tayo ng kain, ng sweet foods, kahit na may nafe-feel na tayo na sensitivity sa ngipin, may nafe-feel na tayo ng may nafe-feel na tayo na butas doon sa ngipin. Ayan. It could
it could worsen our situation. Yun. Bukod naman sa sweet foods, minsan ang gusto ng patient is super sour foods. Sa sour foods naman, ang problem is, of course, yung sa acidity nga din ng pagkain na kinakain natin. Minsan, yung patient is nagkikrave sila dun sa, pwede mong isawsaw sa suka. Minsan, may umiinom pa ng suka. Or, minsan, yung sa mga mango, sa yan. It could potentially damage our teeth. Minsan, dahil sa sobrang pag-crave natin ng foods, numinipis yung enamel layer natin, which is, makikita nyo naman yun, medyo nag-yellowish yung ngipin natin. Or mas nagiging sensitive sila when we are drinking cold drinks or hot drink. So, bali proper diet pa din when it comes to pregnancy. And it influences, of course, dun sa reduction of cavities natin and sa gingivitis. So, ibig sabihin po, Doc, the more yellow the teeth is, indication po ba yon na konti na lang yung enamel Minsan na meron kasi, sa teeth? it means manipis na lang yung enamel. Kapag manipis yung enamel, mas na-expose yung inner part ng teeth natin, which is yung color yellow nga, dentin, mas nagiging sensitive. Just like yung doon sa picture. Ayan. And possible yan. Minsan kasi 'di ba sa pregnant woman, sila yung madalas na highly sensitive yung gag reflex nila, parati silang nasusuka, may morning sickness sila, which is acidic. Nagiging acidic din yung oral cavity and could cause, of course, abrasion of teeth. Mas pwede niyan numipis yung ngipin. Meron akong kakilala na sabi niya, during her pregnancy, halos maka 15 times daw siyang magsuka. Ayun, so sa super sensitive niya, kahit na minsan umiinom lang siya, after that, nasusuka na po siya, ayan. Pagka sa mga ganyan naman, ang sinasabi namin, of course, pwedeng mag-gargle or pwedeng uminom ng tubig, if ever, para ma-wash out yung acidity ng oral cavity. Hindi namin ina-advise na mag-toothbrush agad right after na magsuka. Kasi syempre, yung acidic environment, i-brush mo doon, mas ma-upgrade yung ngipin. So, ibig sabihin po pala, kapag nagsuka o nagsusuka, mga ilang minutes po, Doc, bago mag-toothbrush yung woman? Usually, wini-wait natin na mawala yung acidity ng oral cavity, at least 30 minutes. Yun. Tapos, if mahilig tayo sa coffee, sa mga tea, yun kasi talaga yung nakaka-stain din naman ng ngipin. Pero yun din kasi is nakakapag-yellowish ng ngipin. Ayan. So, may effect din po pala, no? So, sa mga mommies po dyan and soon-to-be mommies, careful in choosing the kind of food that you are eating, the kind of drinks as well that you are drinking. Especially, you take extra care now that you are pregnant. Kasi po, hindi lang sarili mo ang isipin mo. Doc? Yes So, po. kapakanan din at buhay din ang dinadala mong tao sa iyong sinapupunan. So, what else, Doc? Minsan kasi yung pregnant patients, kung hindi sweet, kung hindi sour, yung cravings nila, minsan super salty naman, which is, it could also affect yung overall health ng patient. Diba, pagka super salty nung kinakain natin, possible yan, of course, high blood yung patient. So, iwas-iwas din tayo sa mga junk foods, sa mga, yung mga too much cravings natin sa mga sweets and sa sour foods. In moderation lang. And kung ano yung advice sa inyo nung OB-GYN. Yan. So, important din na OB-GYN and your dentist works hand in hand. So, hindi Yes lang po the OB-GYN will take good care of you, but remember that you have also one aspect of your body na kailangan ng extra care, which is yung oral po ninyo. Yan. Yung in terms of sa infection naman sa patient, 'di ba? Kapag pinabayaan nga nila yung ngipin, hindi nila pinapasta agad yung mga need pastahan.
kapag naka-feel na sila ng sensitivity, hindi pa nila ginawa ng paraan. Hinintay pa nila na sumakit ng gusto yung ngipin and it could cause infection, swelling, yung talagang cellulitis. Yun is, of course, delikado naman din sa patient. Pwede yan kapag sa mga patient, yung recommended namin na pag masakit yung ngipin, mag-take sila ng paracetamol. Pero if kaya naman, if tolerable naman yung pain, kahit hindi na. And when it comes to dun sa antibiotic naman, may mga tinatawag tayo na safe to prescribe for patients. And usually, pagka mga ganyan din, ang hingi din naman kami ng clearance dun sa OB-GYN ng patient. And if payag sila, if okay, yung patient to undergo dental extraction. Yung iba naman kasi ng mga dental procedures po, which is cleaning, restoration, root canal therapies, generally safe naman po sa patient. Yun lang talaga na if ever need nila ng extraction, may best time kasi po na tinatawag doon for pregnant patients. For sa dentist part, we usually recommend sa second trimester nung pregnancy. Pero of course, hinihingi pa rin namin yung approval or yung clearance ba dun sa OB-GYN ng patient para if ever in good medical condition ba, if pwede siyang magpabunot, ayun. So, pag pregnant po pala, Doc, no, hindi basta-basta binubunutan. Yes po, Oo, may kasi best time talaga doon. Ano po ba yun? Possible na magkaroon ng excessive blood loss? Or ano po ang possible na mangyari if ever na pag binunutan agad ng, halimbawa, first trimester, and ang recommend yung kanina as dentist is second trimester. Bakit po second trimester? Pagka in terms of extraction naman kasi, may ginagamit kasi tayo na anesthesia, which is, may component siya na epinephrine. Hindi siya masyadong advice sa first trimester kasi possible yan magkaroon ng developmental anomaly dun sa baby kasi of course anesthesia nga yun tapos with epinephrine. Tapos dun sa third trimester naman, it could induce premature contractions then possible po yan, which is iniiwasan lang din naman po namin. So ang best time talaga if ever and need talaga ng patient, safer talaga yung second trimester po. Yan. So, that's between 4 to 6 months? Apo, Apo, mga 4 to ganun 6 months na. Yan. So, ano po yung mga possible na pwede nang makuha ng mga sakit ng mga pregnant women? At yung impact nito ng sa oral health at yung dental care sa pregnancy? So, bali, yun nga. Bukod sa periodontitis, syempre may hirapan na silang na i-clean yung ngipin nila kapag ka nagkaroon na sila na talagang pocket sa bibig. Pagka ganun, pumupunta kasi yung patient sa dental clinic for check-up. Minsan ang ginagawa na sa kanila is root planing, scaling, deep cleaning, ayan, para matanggal yung mga debris na accumulate, yung mga plaque formation doon sa ilalim nung So, pockets. parang ini-scrape po yung teeth, ganyan. Deep cleaning na po yung ginagawa sa kanila. Ayan. May possibility po ba na mag-reoccur after doing the deep cleaning or hindi na? Hindi May naman? maintenance kasi po yan So, bali, flossing, of course, tapos yung treatment is hindi lang siya one-time treatment. Therapy po siya, which is babalik-balik talaga siya sa dentist niya. And usually, periodontist yung gumagawa nun. Ayun. So, nandito na po tayo sa oral care. Ano ba yung iba pang recommendations ni Doc when it comes to oral care during pregnancy? Ayan. So, bali, kahit na hindi pa tayo buntis or nagpa-plan pa lang tayo, it's better to have check-up before pregnancy para ma-maintain ba yung natin oral cavity in good condition. Pwede tayong magpalinis. Usually every 6 months naman po yung cleaning. Tapos minsan kasi pag talagang bad oral hygiene yung patient, tapos may braces sila, which is syempre sila yung prone talaga
for plaque accumulation or gingivitis, minsan nire-recommend na tanggalin na lang yung Braces. braces. Or kapag syempre in good condition naman yung patient, pwede naman yun. Basta marunong lang mag-maintain yung patient. Ano pa po, Doc, ang mapapayo natin sa ating yung mga marami po tayong nakikinig, ng mga mommies, for sure. And yung mga soon-to-be mommies na mga oral recommendation, which is, sa Philippine setup kasi, parang ito yung list na binibigyan nilang pansin, di ba? So, pag nabuntis na ang isang babae o yung mga kababaihan natin, at talagang kanilang doctor ay yung OBGYN lang. So, ngayong umaga ay tayo po ay nakarinig ng mga different tips, reminders about oral care and yung recommendations po ni Doc. So, ano po yung ibang mga recommendations, Doc, when it comes to oral care sa mga buntis? Minsan, kapag talagang hindi na kaya ng pasta, yung cavity ng patient, pwede naman yun root canal therapy, which is better when compared dun sa tinatawag natin na extraction. Kasi of course, mape-preserve din naman yung ngipin through that. Yung endodontic therapy is kasi tinatanggal yung necrotic part, like necrotic nerve, which is causing the pain sa patient. And nilalagyan ng medicament. After nun is, okay yung ngipin, much better siya, of course, kasi syempre may pangkain pa din yung patient. Minsan kasi, di ba ma'am, pag natanggalan tayo ng ngipin, nahihirapan tayo kumain. Mahirap ngumuya dito sa side, lalo na pagka wala ng bagang. Minsan kasi nagpapatanggal ng ngipin pero hindi naman nire-replace. Syempre, bumabagsak din yung kagat natin. Okay. Minsan, pagka bumabagsak yung kagat, nagkakaroon na din tayo ng TMJ pain, sumasakit na din yung dito natin, kasi bumabagsak yung kagat natin, nauubos na yung ngipin natin, ayaw nating papustisuhan. Much better din, ma'am, pagka yung may patient na halos wala na silang baga, magpapapustiso din sila to restore the arch, yung pangkagat nila, pangoya nila. Minsan kasi, nahihirapan din sila magsalita. Lalo na yung mga walang ngipin sa harap. Yun. It could help naman. It could help yung i-restore yung ngipin. For proper diet din, makakain tayo ng mga nutritious food, yung mga fibrous food, hindi lang yung mga soft foods. Minsan kasi pag wala na tayong ngipin, puro soft foods na lang yung gusto natin kainin. Puro sabaw na lang, hindi naman nutritious yun. Yes. So, bali gusto natin kahit papano, yung mga fibrous, mga fruits, makakagat natin. So, meron po ba kayong certain recommendations when it comes to using toothpaste and yung pag-gargle pag pregnant? Or just the usual toothpaste na ginagamit pwede naman sa mga pregnant women? Minsan, ang nare-recommend namin na mouthwash is Listerine, yan, or Orahex. Minsan kasi may tinatawag tayo na medicated mouthwash. Kapag meron na silang gingivitis, periodontitis, that's better to use kasi meron chlorhexidine component yun, nakakatulong sa gums. Pero usually, 2 weeks or 1 week, a month lang siya pwedeng gamitin. Bawal naman siya ituloy na as in talagang buong taon. Kasi magkakaroon naman tayo ng mga oral thrush, ayun. Kasi medicated yun eh. So, yun yung Medicare na sinabi? Medicated mouthwash. Medicated mouthwash. Pwede din Listerine for everyday use. For everyday use. Pero as pregnant, pwede siyang everyday din. Pwede naman siya everyday, basta as long as tolerated nung patient. Minsan, di ba, kasi kapag magtututbrush, nagagag na sila, nahihirapan sila. Minsan, ayaw na nilang magtutbrush pagka ganun. Pero, keep up pa din yung dental care natin. Non-stop pa din dapat yung dental care natin. Especially pag mahilig tayong kumain. I-maintain pa din natin yung 3 times a day of brushing. Kasi yung sa frequency of pagkain nga natin yung concern ko is kapag
mga 6 times a day tayo kumain. Tapos, kahit after eating, hindi tayo mag-gargle ba. Yun. Or kahit yung 3 times a day, as long as morning, afternoon, and evening talaga yun. Before going to sleep. To maintain yung to maintain the free oral cavity from bacteria. Kasi minsan pag na-overwhelm ng bacteria yung bibig natin, dun nag-start yung any sickness or any disease. So, ano po, Doc, yung mga iba niyo pang recommendations na dapat tandaan at isa puso at isa-isip ng mga kababaihan? Pwede po yan bukod sa toothbrushing. Of course, we usually recommend yung flossing once a day po. And if not, toothbrushing, flossing, and mouth rinsing, parati yan. Pwede tayo mag-gargle din ng warm water with salt if hindi natin tolerated yung mga Listerine. Ayan. Tapos may Listerine kasi na may alcohol content. Of course, yung nire-recommend namin mouthwash without alcohol content kasi nakakapag-dry naman po ng bibig yun. Pag dry din naman kasi yung mouth ng patient is prone din sila sa cavities. Bakit, Doc, pag dry? What do you mean by that? Pag dry yung mouth ng patient is prone to cavities. Dapat kasi need natin ng saliva. Saliva kasi it flushes out bacteria, di ba? And it maintains yung buffer, yung acidity, yung tamang pH nung bibig. Pagka dry mouth kasi minsan acidic na din yung environment ng ngipin. Mas prone sila na parang na-abrade yung ngipin and mas prone sila sa dental caries. Yan. So, another recommendations na pwede po nating sundin din, na sabi dito ni Doc, is yung food intake, di ba? Nabanggit niya kanina yung high fiber food. What's the relation of eating high fiber food sa having less risk of having periodontal disease? Ayun, yung high fiber foods kasi minsan yan yung mga apples, fruits, yung vegetables. Nutritious naman kasi din talaga sa katawan natin yun. Pag i-compare mo sa mga junk foods lang, may mga benefits din tayo makukuha bukod sa benefits sa mommy, benefits din ng baby. And then, of course, yung content kasi ng high fiber foods, hindi nakakapag-acidic dun sa bibig ng patient or hindi siya nagkakos ng increase in levels of bacteria. Then, of course, I recommend na also consult your OB-GYN din. Siyempre kasi may pinaprescribe din sila na mga vitamins which is good for pregnant patients. And also, yung sa diet din, sila din naman usually yung nagsasabi kung ano yung mga bawal, if bawal ba too much dairy products or too much coffee, too much milk tea, too much salty foods. Sila din naman magre-recommend ng kung ano yung talagang makaka-benefit dun sa patients. Then, improving oral health services for pregnant women in lower middle income countries is notably important to reduce pregnancy-related risk. Yan. So, kung sakaling may mga promotions, missions tayo, mas maigi din na ma-promote natin. Hindi lang, kasi minsan, pagka nag-mission kami, nagpo-fluoride therapy po kami, pwede din naman yun for pregnant patients. Ayan, para makaiwas din kalimitan, sa cavities. Doc, ang nangyayari pag nasa mission field or pag nasa field na talaga, ang nagpo-focus or binibigyang focus lang is yung sa mga bata, di ba? Opo, sa mga bata din. And dental education for the kids. Which is important din naman yun. Dapat alam nila din kung paano alagaan yung teeth nila. Minsan kasi pag si mami maalaga nga, di ba, sa teeth niya, maalaga din siya sa teeth ng anak niya, which is good naman din. Para din sa overall health nung babies, nung kids. Yan. So, ibig sabihin, Doc, sa mga mission field na pinupuntahan po ninyo, hindi lang kayo for kids education, ina-educate nyo rin yung mga pregnant women. Minsan kasi nakaka-focus din kami sa kids lang. More on kasi nagbibigay din kami ng toothbrush, nagbibigay kami ng toothpaste,
Tapos, of course, yung mga magulang, na-educate din namin on how to yung take care of their kids. At least nalalaman din nila, nagkakaroon din sila ng awareness kasi pwede naman din nila i-apply yun sa sarili po nila. Ayan, if ever. So, as pregnant women po, how often should they visit a dental clinic? In a year or every trimester po ba ito? Usually, pagka prone sila sa gingivitis, kapag may periodontitis sila, much better every 3 months. Kasi minsan, pinaprescribe nung dentist or para bang may therapy na ginagawa po. Yun nga, periodontal therapy or para lang ma-maintain po yung good oral hygiene ng patient. Pero usually kasi recommended every 6 months. Pagka sa mga healthy patients, yung kahit wala silang gingivitis, need pa rin nila pumunta sa dentist for check-up. Kasi minsan, bigla na lang may butas yung ngipin para ma-prevent pa. For prevention din. And always yan for oral prophylaxis. Para every 6 months, dun kasi kahit tingnan mo yung ngipin, akala mo walang plaque build-up. Minsan, hindi natin nakikita may tartar na pala sa gilid, which is, of course, yung tartar na yun kasi source of bacteria din yun eh. Isang buong tartar, talagang yung parang bacteria build up na din yun eh, isang ngipin eh. At least natatanggal po yun. Hindi lang kita minsan sa naked eye natin. Minsan kasi may solution kami na nilalagay. Tapos pag nilagay namin yung solution, nakikita lahat ng plaque. Mas matatanggal po maigi. So, how about po, Doc, what can you say about, kasi meron akong mga nakikita na buntis na bigla nila nagbi-bleed yung kanilang gums or yung kanilang lips. So, ano pong explanation nyo doon? Pagka ganun po, it means need niya na magpa-check up sa dentist. Possible yan. Yun nga yung tinatawag natin na gingivitis. Kasi gingivitis is inflammation of our gums. Kahit na matamaan lang siya ng lips minsan or kahit matamaan lang ng toothbrush yung gums natin, nagbi-bleed na siya. Ayun. It means madali siyang ma-irritate, need niya na ng treatment for that. Minsan kasi doon sa area na madaling magdugo, doon yung may plaque build-up. Tapos nasa pinakaloob ng gums natin. Yun, which means need tanggalin yun. Kung hindi man matanggal nung floss, using floss or toothbrush, need niya magpa-cleaning talaga. Yun, to improve the patient's condition. So, ibig sabihin po pala, Doc, kailangan pumunta na agad sa dentist. Yes, kapag pagka mga nag-start ganun. bleeding yung lips Yes. or yung gums. Medyo hindi na yun yung initial sign eh. Medyo na yun. Severe, kumbaga. Hindi naman severe. Pwede na siyang papunta sa severe kasi mabilis nang magdugo yung gums natin. Yan. It means chronic case na siya, matagal na parang may gingivitis, tapos hinayaan lang ng patient to the point na mabilis nang magdugo yung patient ng gums. Ayan. So, any Gums more? ng patient, I mean, sorry. Yung gums. Okay, any more to say, Doc, before you conclude your For our conclusion po, ang masasabi ko lang is, oral health is one of the major components of good overall health for pregnant patients. Hindi lang sa ibang bagay sila dapat mag-focus. Of course, dapat may focus din sila sa bibig nila. Kasi it's important. Doctors should identify group of women, increased risk, and provide better education and medical care. As a doctor, as a dentist, of course, hindi maiwasan na i-educate namin yung patient. Pag kunwari may nakasalubong kami ng pregnant patient or pag pregnant mismo yung patient namin, syempre, mag-educate din kami on how to take good care of their teeth. Kasi yun nga yung sinabi ko na minsan hindi sila self-aware. Parang di nila alam na, ay, important pala yun. Need pala na gawin yun. Ay, need pala magpa-check up every 6 months. Minsan, sa sobrang busy nila, wala silang time for that. Ayun, napapabayaan na nila.
minsan mas focus sila sa ibang bagay. Maganda din na bigyan mo sila ng idea about sa oral care. Ayan. And visit your dentist too. Yan. Maganda din makakausap nila yung dentist nila to provide good insights about their teeth. Ayan. Or kasi may marirecommend din kami once na makita ko yung ngipin Ayan, so tunay nga po na ang bilis ng oras. Yes, Ano po? At super. hindi natin namalayan, Doc, na tayo ay malapit ng magtapos na naman ang isa nating napakagandang episode ngayong araw na ito. So any few parting words before we end our program for this morning? So, bali, I would like to thank, of course, yung aking training officer, si Dr. Mendelson Manalaysay. Of course, siya yung talagang nagtitrain sa amin, and Dr. Lea Alcantara, and other consultants from other departments. Sila din talaga yung nagtuturo sa amin, yung mga importance during training. Then, my chief resident, si Dr. Rim Ramos, for the support. Every time may mga ganitong events, and to my other seniors, si Doc Jai Gamutan and si Doc Bea Sanchez, sila po yung parating, of course, nagpo-push sa atin to do best. And then Dr. Max, yung kabatchmate ko po, for the support and sa family and sa patients, sa tiwala, sa AMCM, ayun po. Thank you very much po. Thank you so much, Dr. Kim. Iba ang may kaalaman pagdating sa kalusugan. Maraming salamat po.